Yo! Hello, hello! What's up, what's up? Kumusta na kayo dyan? Sa mga kamarites ko, ka-guys ko, ka-pawn shop ko, ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka man nakasubscribe, please mag-subscribe ka na po at pakalimbang yung bell na yan. So, para lagi kang manonotify kung may mga imamarites ako or may mga isi-share ako about Sanla update, okay? So, our vlog for today is we're going to do Q&A muna. Alam nyo na kung ano yung isi-shoutout natin. Ito yung mga iniwan yung comments nyo, suggestion nyo, or yung mga shinare nyo about sa Sanla update nyo and about sa jewelries, okay? Yung Sanla update po, abangan na lang natin for this month. Magsasanla tayo para sa inyo. So, abangan nyo na lang po yung Sanla update natin. So, Q&A muna tayo. You know the drill. Alam nyo na, ayan. Kaya diretso na natin to. Flex natin. Shoutout ko yung mga iniwan yung comment dito, okay? Start na natin. First is galing kay Jimmy Santos Jr. Shoutout to you, Sir Jimmy. Parang bago pa lang to, ano? Or dati na. Pagkuhan ko ngayon. Ayun, magsalamin muna ako. Char, ayun. Nagpa-praise ulit ako nung February 25. So, share niya ito about sa Sanla update experience niya. Sa pawn shop malapit sa amin, dami tanong sabi sa akin kung ongpin raw nabili. Sabi ko, hindi. Sa pawn shop ko nabili. Sabi sa akin, masyado raw mabigat ring. 18 carats, 9 grams. Offer sa akin, 12,000. Sabi, hindi raw siya makapagbigay ng sagad kasi sa akin. Pumunta ako sa ibang pawn shop, sabi sa akin, wala raw pang test. Pumunta ako sa Cebuana, Sir, pa-praise ako. Magkaano yung tinimbang sakto 9 grams, 31,700 OMG, diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo na pag nagsanla kayo or pa-update kayo, nagpa-praise kayo is pag sobrang mababa or hindi nyo gusto yung price compare sa aking binibigay na Sanla update sa inyo, ay dalhin nyo po sa mga ibang pawn shop or yung branch ng pawn shop na pinupuntahan nyo. Kasi may mga ganito talagang appraiser. Ayun, so imagine that, yung first na pinuntahan mo, kinukuha lang ng 12,000. And then pinunta mo sa ibang pawn shop is 31,700, diba? So, ang lumalabas na per gram dyan is 31,700 divided by 9. O, si tama lang. Yan talaga yung appraisal rate ng Cebuana Pawn Shop. Ay, hindi ito Cebuana. Yes, kasi sa mga ibang location pala is yung Sanla update sa kanila is lumalabas na 3,500, di po ba? Ayun. So, tama ba? Yes, Cebuana itong pinuntahan mo. Ano, sir? So, lumalabas na 3,522 yung per gram nila ng 18 carats. Kasi dito sa aking location is, hindi pa kasi umaabot ng 3,500. Okay? So, thank you for sharing. Ayun. So, napakabigat yung ring na yan. And yun nga, case-to-case basis talaga. Magkakaiba po tayo ng mga experience. May mga nag-appraise na staff na ganon na takot siya bigay ng price. Ayun. So, okay, next is galing kay Crazy Te. Shout out to you, Sisi. Nagbabalik vlogging na. Nag-vlog din ito about jewelries. Visit ang kanyang channel. Hi, Miss Beth. Thank you for the video. Tagal ko nang hindi nag-update ng Sanla update. Ayun. So, thank you, sis. Ayan. Kumusta ka na dyan? Next is galing kay Dayan. Shout out to you, ma'am. Newbie here. Ano po yung maturity date at expiry date of redemption? Ito yung about sa Sanla update. Yung maturity date po is kumbaga, nagsanla kayo ngayon. Ayun, March 12. Nagsanla kayo March 12. Ang maturity date niya is April 12. Yun yung date na kung may pera kayo, tubusin nyo na. Or yung interest, bayaran nyo yung interest, i-renew yung interest. Ganun po yung, parang maturity date is yung monthly within 4 months.
Yung redemption naman is within 4 months, kailangan tubusin mo na siya. Kasi mostly sa mga pawn shop is yung mga sinanla natin is hanggang 4 months yan. First month interest, second, third, fourth. Yung ika-fourth, kailangan tubusin mo na siya para hindi siya marimata, hindi siya masubasta. Yun po yung redemption period within 4 months. Okay? Maturity date is yung monthly na kailangan mo siya i-renew or tubusin mo na kung may pangtubos ka na, okay? Para hindi pataas ng pataas yung interest, okay? Ayun. So, thank you for watching, CC. Tama ba yung sinabi ko? Yes, maturity date and redemption period, okay? Monthly and yung basta. Next is galing kay Nikki Sin. Shout out to you, Sisi. Lagi kang nandyan. Salamat po sa update. Thank you din for non-stop supporting me and watching me and visiting me. Okay, ingat ka dyan. Next is galing kay Sisi Algin Dom. Hi! Shout out. Kumusta ka na dyan, Kabsat? Kumusta sis Beth? Cebuana, Babasanla, Palawan, Lagpas, Kalaha. Ang offer nila. 3,000 sa ring ko sa Palawan, 5,100. Nabwisit ako sa appraiser. Ikaw, naalala ko kaya? Sinadya ko ang Palawan. Buti pumunta ako doon. I-pull out ko na yung isang ring ko sa Cebuana, Palawan. Sa Palawan na lang ako kahit malayo sa village namin. 6,000 na pala ang gold coins, 24 carats, sa Palawan. Lucky ako kasi bili ko ng gold coin sa Palawan is 5,400. Now, 6,000 pesos. Ayun, laki. Ang laki ng difference. Yun yung mga nag-invest sa mga gold coins at saka sa mga gold bars. Okay? Ayun, so may mga benta na kasi yung mga Palawan. Ayun yung ino-offer nila sa mga mahilig mag-invest dyan. Yung may mga extra money dyan na talagang nakalaan yung mga pera nila for investment. Kasi yung gold coins at saka yung gold bars na yun is, hindi mo siya may susot, diba? So, ikikip mo lang yan for investment. Talaga patataasin mo yung price niyan. Oh yes, Sisi, hindi pa rin nag-update ang Cebuana, but we'll see next week. Next week kasi mag-update tayo kasi March na baka sakaling nag-update na sila kasi same pa rin sa aking location and base sa yung sinabi same pa rin sa iyong location din and sa Palawan is mataas na sila. Thank you for sharing. Ingat ka dyan. Next is galing kay Kim Manuel. Shout out to you, sir, ma'am. Brand new 4,650 or 6,490. Ano kayang carats ito? So, nagbigay lang siya ng pricing ng mga jewelries. Hindi nga lang niya nasabi kung anong carats ang kanyang binigay. Okay? Next is galing kay Sir Andrew Besa. Nagbabalik na siya. Ayan. So, sabi niya, oh my God, ang ingay na ng aso. Shout out! Mag-vlog muna tayo ng Q&A na nga lang at may share sa aking mga kamaritisan ingay-ingay nyo pa! Quiet! Okay, tahimik na sila. Galing kay Sir Andrew, sa tingin at opinion nyo o bakit yung ibang pawn shop hindi naglalagay ng karat sa papel katulad sa akin sa Villarica? I hope ma-share nyo po. Salamat. Ayun, so natanong ko lang is parang marketing yan. Ayan, parang, di ba, dami-daming sanlaan. So, parang marketing strategy nila yun. Yung iba is sinasabing confidential to the other pawn shop. Ayun, so parang ang kasi parang may tinatago sila, ayaw nilang ilagay sa resibo lahat yung details ng ating mga jewelries na sinasanla, unlike kay Palawan Pawn Shop. Yes, lahat na aking sinishare is based on my experience, hindi lang bayad to or whatsoever. Kasi po si Palawan is nakalagay lahat yung details nila,
details ng alahas mo, weight niya, estimated weight niya, and then yung carats niya, and yung pag may mga scratches, may mga diamonds nakalagay doon, unlike talaga to the other pawn shop, na hindi nila nilalagay yung carats ng alahas, mga nakalagay lang doon is weight. So, natanong ko na yan last time, pero I think yung staff na napagtanungan ko, wala rin lang alam. Basta sabi lang niya is confidential, basta yun lang, confidential lang daw. Pero, pag tatanungin daw natin is, sasabihin naman nila, which is hindi lang nila nilalagay sa papel. Kaya kung ikaw, sir, kung gusto mong malaman kung ano yung carats ng alahas, miss, tanungin mo lang po kasi sasabihin naman nila. Okay? Ayun lang yung binigay sa akin. So, try ko ulit next time sa ibang pawn shop tanungin. Okay, use. Ayun, so next is, galing ulit kay Sir Jimmy Salvador. Nung isang araw, nag-appraise ka? Nagpa-appraise ako sa pawn shop. Sabi sa akin, hindi raw sila tumatanggap. Sarado yung likod, gusto yung kita yung likod ng ring. Ay, kasali ito, first comment niya ito sa first na nabasa ko about sa kanyang ring. Pag nakaka-experience kayo ng ganyan is, dalhin nyo lang po sa ibang pawn shop or branch ng sanlaan na pinuntahan nyo. Okay? Ayun. Magkakaiba kasi yung mga staff, yung mga appraiser, ganon. So, iba-iba rin yung kanilang mga sinasabi. Okay? Next is galing kay Sir Ma'am Angel Domex. Hi, Kapsat, Cebuana di Tomas. Ayun, so share niya ito sa Cebuana, hindi pa rin nag-update. Yes, kaya sabi ko kanina, abangan nyo na lang po next week. Magpapa-update tayo, okay? Next is galing kay Jom Saranap. Shout out to you, Sir Ma'am. Ma'am, saan po ba maganda magbenta po ng alahas? Saan magbenta? Ibenta mo po sa mga friends mo or sa online or sa Facebook. Ganun po yun, okay? Kasi tinatanong kung saan. Ayun, saan? Benta. Ayun. Wala akong masabi, na ang nire-refer mo is pawn shop. Hindi po, yung mga pawn shop po is hindi sila buying, okay? Yung mga pawn shop, they are not buying. Sanlaan lang po sila, okay? Sanlaan lang. Pag gusto mong ibenta talaga na mawala yung alahas is ibenta mo sa presyong gusto mo or gayahin mo yung mga pricing ngayon ng mga carats ng mga alahas ng mga 18 carats, 21, 22, and 24. Doon, bahala ka na magbigay ng presyo. Online yan or mga kakilala ka, okay? Ayun, yung sinabi ko kanina, okay? Ayun. Kaya wala akong masabi na kung saan. Next is galing kay Mike Abe. Shout out to you, sir. Sabi po nung friend ko, appraiser sa Cebuana, marami daw po silang subasta items, kaya di sila makapagtaas ng sanla. OMG, so eto na ang ating kasagutan na yun. Kasagutan sa ating katanungan na bakit ang Cebuana Pawn Shop is hindi pa rin sila nag-update. Same pa rin na nag-round off na nasa 3,300 ang 18 carats nila. Di po ba? Yung 21 naman is nasa 3,800 ang per gram or 3,900 ganon yung 21 carats nila. So sabi ng kanyang friend ni Sir Mike, na marami daw silang stocks na mga subasta, kaya hindi pa nadidispose, hindi pa nabibili siguro, kaya hindi pa sila daw nag-update. So, friend niya ito nagtatrabaho, so pwede ring tama yung sinabi ni sir. Ayun, so thanks for sharing. Next is galing kay Dion Bautista. Shout out to you, CC. 3,339 pesos sangla update, San Pedro, Laguna, 18 carats. Sa Cebuana. Yes, yung 18 carats is, ayun, nag-round off pa rin siya ng 3,300 talaga, and then may putal lang na konti. Hindi pa rin talaga sila tumataas. And now, pag bibili tayo ng brand new ng 18 carats is, OMG, umabot na yan ng 5K, may 4,800, ganyan. Parang, basta, sobrang mahal. Parang literal na ginto ang presyo ng ginto. Ang hirap bumili ngayong panahon na ito. So, lucky talaga yung mga nakapag-invest ng maraming jewelry sila many years ago kasi sila yung kumikita. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo before. Ayun, kahit yung mga lightweight noon, nag-times 2 na rin yung mga presyo ngayon. Yung mga piniflex ko noon na nabibili ko lang ng magkaano. Ngayon, times 2 na yung mga presyo. And kahit lightweight yan, ginto pa rin yan. Okay?
Ayun, so abangan nyo na lang po yung next na Q&A natin. Ayan, mahaba na ito. Baka nababagot na kayo. So, thanks for watching. You know the drill. If you're new to this channel, and feel free to comment down below para may shoutout ko kayo sa next na Q&A natin. Abangan nyo na lang po. Thanks for watching. Bye-bye. God bless.